Tate sir, sorry, breaking news lang. Naglabas na po ng warrant of arrest laban kay Atong ang isang korte mula sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. Hawak na po ba natin ang warrant and when do we intend to serve it? Diyan tayo nagpapasalamat, lalong-lalo na sa media. Napakabilis talaga. True that warrant of arrest were issued against Charlie T.V.Y. Ang alias Atong Ang at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Are we anticipating any difficulty with the service of the warrant? Do we know the whereabouts of Mr. Ang? Okay. We have certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest, at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure and the PNP personnel, all PNP personnel involved are, of course, mandated na sundin ito. At gagawin nila ang lahat para ma-implement. Again, yung whereabouts po ni Mr. Ang, tukoy po natin. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Salamat po. Salamat po. Sunod na katanungan, Tuesday New DZBB. Good morning, sirs. To General Nactates, sir, speaking of warrants of arrest, alam natin may mga warrants of arrest din yung iba pang kilalang personalities. Naitanong ko po ito kahapon kay Secretary John Vic Rimulya pero mas maigi raw na kayo po ang makasagot. Ano po ang mga action ngayon na ginagawa ng PNP para maipauwi na sa bansa o madakip nyo na o maaresto ito pang ilang personalities like former Director General Gerald Bantag. Sabi ni Secretary John V. kahapon na mataan ito sa Cordillera Administrative Region. So ano po ang nagiging hadlang para siya ay makuha po ninyo? Of course, sinabi ko nga may procedures tayo in implementing warrant of arrest. Hindi naman basta-basta pag may information pumunta dito sa isang lugar, susugod kaagad tayo. Our operation should be deliberate at inaayos po natin. For example, citing the warrant of arrest against General Bantag, actually hindi lang siya ang na-issue ng warrant of arrest. There are 4 more or about 4 co-accused dun sa kaso na yon. In fact, when I was the regional director of NCRPO, 2 among those personalities under subject of warrant of arrest na kasama ni General Bantag ay naaresto natin dun sa Lipa City and even shoot himself. Kaya namatay. And they are from Mindoro. So, sinaside ko na yung lugar. We are hot on the tracks on those covered by warrant of arrest. Not only Bantag, but there are, as of now, meron 200,000 plus covered with warrant of arrest, wanted person. And for this year, for 2025, about 110,000 ang naaresto ng ating PNP. So gumagalaw po ang ating PNP. Soon, day after day, week by week, month after month, di po natutulog ang ating police para implement po ang warrant of arrest to serve justice. Yes, sir. Another warrants of arrest din po dito kay, alam natin mahirap yung pagpapauwi dito po kay ex-representative Zaldico. Kailangan po ng masalimuot na proseso daw po yan. How about dito kay Attorney Harry Roque? Ano na po ba ang ginagawang aksyon ng PNP? O ano yung coordination ninyo with other agencies para mapabilis yung kanilang pagpapabalik dito sa Pilipinas? Okay.
We have other partners, stakeholders, especially the international partners natin abroad. Meron tayong international police and others to help us. Meron tayong MOA, understanding with them for implementation of warrant of arrest. At ito po ay umaandar. Once na makita natin kung pinpoint exactly kung nasan sila and gagawin po natin na makuha sila. And of course, by due process. Yes, sir. So far, sir, ano po ang update doon sa coordination nyo with the international partners? Mayroon na ba silang information about the locations of these personalities? As of now, wala pa po. Thank you, sir. Salamat po. Susunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Sir, good morning. Sa AFP lang po, sir. Batid ko po na alam ng Armed Forces of the Philippines na magtatapos na po sa 2027 ang AFP Modernization Law. May malinaw na po bang panukala ang Armed Forces of the Philippines para sa susunod na modernization program? At hindi pa po ba tayo nahuhuli sa pagbuo nito, sir? Lalo at mainit po ang issue sa ating soberenya. Batid po ng Armed Forces of the Philippines na malapit na pong matapos ang kasulukuyang batas na siyang nag-cover ng ating AFP Modernization Program. Ngunit meron po itong prosesong pagdadaanan. Sa gawi po ng Armed Forces of the Philippines, kami po ay handa. Nagbibigay po kami ng technical advice sa Department of National Defense at iba pa pong kagawaran ng ehekutibo at legislatura dahil kailangan po ito ng batas. Rest assured po, ang Armed Forces is always ready with our proposals po para sa anumang pong pagbabago o pagpapabuti pa ng susunod na AFP Modernization Program. Thank you po. Sir, sa dami pong banta sa regional security, sapat po ba ang ginagawa ng AFP para kumbinsihin ang Kongreso na pabilisin po ang bagong modernization law? Sa nangyayari po ngayon, palagay ko po ay sapat. Nakita nyo naman po sa budget po ng 2026, meron pong 40 billion allocated po para sa AFP Modernization Program. Bukod pa po dito yung pong 50 billion na unprogrammed para po sa modernization. So sa katanungan nyo po kung sapat, dahil nag-a-action po ang ating mga mambabatas, sa palagay ko po sapat. Sir, last na lang po. May may mga timeline na po ba tayo at draft or proposal para doon sa public roadmap mula po sa AFP? Can you share to us, sir, kung ano po yung mga draft proposal po para sa modernization law, panibagong modernization law? Sa ngayon po, patuloy pa lang po ang pagre-review ng current modernization kung ano po ang napatupad. From there po, titignan po ang security landscape, kung ano po ang mga pagbabago simula nung binalangkas at na-aproba ang kasalukuyang AFP Modernization Program. And then from there, dun po tayo magkakaroon ng pagre-revisa ng mga programa. Kung ano man pong kapabilidad, bagong kapabilidad ang kailangang i-develop ng inyong sandatahang lakas upang mapatuloy po ang pagbibigay ng tamang seguridad para sa ating mga mamamayan. Okay, thank you, sir. Salamat po. Sunod na katanungan, Samuel Medanilla, Business Mirror. Hello. For Sir Romel lang po. May recommendation po kaya na include yung AFP Modernization Act sa priority legislation ng Marcos administration? Sa AFP po. Patuloy po na sa nakikita namin ang malaking suporta ng ating mahal na Pangulo sa AFP Modernization. Siguro po sa taong ito makikita nyo po ang pagdating ng mga bagong kagamitan na siya pong kailangan ng inyong sandatahan para maibigay ang kapabilidad, ang suporta sa ating pong security forces on the field. So tulad po ng nabanggit ko kanina, mataas po ang concern ng ating Pangulo sa inyong kasundaluhan at ito po ay nagmamanifest sa kanyang masidhing suporta para po sa AFP Modernization Program. Tapos, i-verify lang rin po namin kung natuloy po kaya yung pag-sign ng Philippine-UAE Memorandum of Understanding on Defense Cooperation.
My apologies po dahil po ang pagpipirma ng mga ganyang kasunduan ay nasa ambit po ng Department of Foreign Affairs. Ngunit kami po ay kumpiyansa na sana po ito ay mapirmahan. Last na lang po for my part. In 2023, may proposal na ang DOF to reform the MUP pension program. Will the government still push through with the MUP reform for this year or within the administration despite its current tight fiscal space for DBM po? Okay. By provision po dito sa EO1E7 yung retirement policy natin as far as the MUP. So I think right now we are of course ongoing study as far as that MUP pension reform. So hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ngayon yung ating pension reform as far as that is concerned. I-verify ko lang po. Noong 2023 po kasi meron na pong parang recommendation si former Finance Secretary Benjamin Jokno regarding po na recommending na magkaroon na po ng reforms through legislation. Yung po bang study na yun, kailangan pa rin pong repasuhin or yun na rin po ba yung gagamiting basis for deciding kung magkakaroon pa po ng legislative reform for the administration? Okay, if you know, that was how many years ago. So there are developments na nangyari during this administration. So I think that is subject to study again. The implications, that malaki kasi implication yan, if ever, in terms of the fiscal. So I guess at the same time, nakatalaga naman po sa EO17 na may TWG to look into that. So yung pension requirements ng ating MUP. Thank you po. So po nakatanungan,